Sa pagbubukas nga ng Jubilee Door ni Pope Francis, super dami naman ng mga content creator na kung ano-ano ang mga pinagsasabi. Kesyo binubuksan ni Pope Francis yung isang portal patungo sa ibang dimension. Tapos sinasabi pa na binubuksan ni Pope Francis yung lagusan papunta doon sa libingan ni Lucifer. Hello, Chingos and Faith! For today's video, ating pag-usapan nga yung tungkol sa Jubilee Door at sa mga Jubilee Churches. Ang pagbubukas ng Jubilee Door is signal na po ito ng pagsisimula or pagbubukas ng Year of Hope. Sinasabi nga na nangyayari lang ito every after 25 years. Nung unang panahon, 50 years talaga siya ginagawa. Hanggang sa ginawa na lang siyang 25 years. So tinatawag itong Ordinary Jubilee Year. At meron rin tayong tinatawag na Extraordinary Jubilee Year. Kung matatandaan nyo, last 2015 or 2016, sinelebrate naman natin yung Extraordinary Jubilee Year of Mercy. So iba pa yon sa every 25 years na Jubilee. Ang pinakalas na pagbubukas ng Jubilee Door is last 2000 ni Pope John Paul II. Para yun sa every 25 years ha. Sinasabi diba na kapag dumaan kayo sa pintuan na yan, makakatanggap kayo ng indulhensya. Pero dahil hindi naman lahat tayo makakapunta ng Vatican or ng Roma, so in-extend yun sa ating mga diocese at pumili rin ng iba pang mga parokya para magsilbing pilgrim churches. Para lahat tayo maka-access doon sa indulhensyang yun. Para matanggap natin yung indulhensya, meron siyang kaakibat ng mga kondisyones. We have to go to confession, we have to attend Mass and receive Holy Communion, at ipagdasal ang intensyon ng Santo Papa. Yung mga indulhensya, mga dear, is makakatulong sa atin para maalis yung mga temporal punishments. Ganito kasi yan. Kapag tayo nagkakasala, may kaakibat rin yun ng mga punishments. Yes, nagkumpisal na tayo, pinatawad na yon, pero hindi ibig sabihin absuelto ka na. Meron pa rin yung kaakibat na punishment. Kaya naman yung indulhensyang ito is makakatulong sa atin. For example nga nito is that, kung matagal ka pang magsistay sa purgatorio, and dito sa mundo marami kang naipon na indulhensya, makakatulong ito para mabawasan yung pagstay mo sa purgatorio. Ganon. Very historic din yung taon na ito dahil ito yung kauna-unahan din na taon kung saan nagbukas si Pope Francis ng isang holy door sa isang kulungan. Alam niyo ba na sa kulungan ding iyon, nakulong yung lalaking bumaril kay Pope John Paul II. Ang pagbubukas ng holy door sa isang kulungan is hindi lang para bigyan ng pag-asa yung mga nakakulong. Pati na rin tayo na habang merong bukas, may pag-asa. Pero kung tatanungin niyo kung papunta ba talaga sa libingan ni Lucifer yung pintuang ito, dear, nag-isip ba sila? Walang katawan ang anghel. Alam niyo naman na dating anghel si Lucifer. And angels are pure spirits. Paano mo ililibing yung espiritu? Naalala ko na naman yung sinabi nung taga-ibang sekta. Tinanong ko kasi siya kung saan mapupunta yung kaluluwa niya kapag namatay siya. Kasi hindi sila naniniwala na kapag namatay sila, pwede na silang umakyat ng langit. At mas lang hindi sila naniniwala sa purgatorio. Kaya ang sagot niya, kapag namatay daw sila, nandun lang daw sila sa libingan. Pero nibisitahin yung mga kapamilya nila, wala silang pake. Kaya kayo mga dear, isipin nyo dear, kung saan talaga kayo mapupunta. Kung hindi sure yung mga tinuturo sa inyo, magtaka ka na. Saan ka pupulutin? Magbago na tayo, 2025 na dear. Hanggang dito na lang, Chingas and Faith. Ito po ang inyong Hermano nagpapaalalang piliing maging masaya at piliing maging banal. Maraming salamat.